Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing electric pan. Puro electric pan. Actually, ay meron akong ginawa doon sa baba. Ito kasi ay second floor. Andito tayo ngayon sa second floor. At hindi ko na i-vlog. Ang ginawa ko doon ay washing machine na single tab na Camel ang brand. Ang problema ay wash timer lang. At saka dalawang electric pan na ang problema ay yung mga pindutan niya ay lumubog yung tatlo, yung 1, 2, 3. Tapos yung isa naman ay nagpalit lang ako ng bushing. Yun at saka Nikon yung aking ginawa, puro stand pan. So dito ako nag-vlog dahil tamang tawag diyan. Nagpaalam ako sa mayari kung pwede ba mag-vlog. So payag naman si Sir dito sa gilid ko. So kaya na-i-vlog ko ito. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan natin kagad ito mga kabutingting. Try natin itong isaksak dahil hindi ko pa naman ito tinignan. So meron na ako dito nakahandang extension. Ayan So kunin lang natin yung power cord. Tingnan natin kung ito ba ay gumagana. So nakasaksak na yun. Pindutin lang natin sa number 1. Walang ugong. Number 2. Wala rin. Number 3. Wala. So ito ay ating testing muna. Yung pangalawa. Itong nasa gitna. Saksak natin yung power cord. Pindutin natin sa number 1. Ayan, umiikot naman kaso huminto. Nawala. Ayusin natin ito dito. Ayan, umiikot naman siya kanina mga kabutingting. Yun nga lang ay nawala. So tingnan na lang natin. Umikot siya pero nung umikot huminto. Tapos wala ring ugong. So try natin ito. Itong Panasonic na F-405 LB. Yan. Saksak natin yung power cord. Yan, nakasaksak na. Nakapindot na yung number 3 pero hindi siya gumagana at wala ring ugong. So ito yung uunahin natin sa gilid ito. So ibababa ko lang yan dito mga kabutingting sa ayan may karton. So yan, bali na ibaba ko na mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin ay papakita ko sa inyo na ito talaga ay walang ugong. So gagamit tayo ng digital tester tapos select natin ito sa OL. Tapos kunin lang natin yung power cord. Tapos lagay natin sa number 1. So ito yung power cord niya. So problema nito baka mamatay ito dahil hindi pa ako nakabili ng battery. Pero hindi naman namatay. So naka number 1 na yon. Yan wala tayong nakuhang continuity or wala tayong nare-reading. Number 2, wala. Number 3, yan, wala pa rin. So, alungkatin natin ito mga kabutingting. Try natin itong gawin kung ito ba'y magagawa. So, tanggalin lang natin itong screen. Sir? May kurente rin? Oo, may kurente. May kurente. So, yan, tanggal lang yung unang screen. Ikutin lang natin yung LC. Yan, kung nakikita nyo, napakalambot yung LC. Ikutin, halos kinalabit ko lang. Pero, tanggalin natin yung LC. Bago natin ikutin. Ayan, napakalambot talaga. Ayan So, napakalambot. Pero wala siyang power. At wala ding uga ito. Tanggalin na natin ito dahil yung lahat ng stopper sa screen nagkabasag-basag. Ayan Gagawa na lang natin ng paraan mamaya. Ayan, DIY na lang tayo. So, tanggalin natin itong kanyang knob. Gamit tayo ng pantulak. Meron akong pan-DIY dito na pantanggal pero hindi ko na kailangan yan. Hindi naman ito masyadong matigas. Kaso ay matigas ito. Pero hindi pa rin ako gagamit. Lihis ko lang ito ng konti. Agay ka. Natanggal pa. Natanggal nga. Nahulog. Nahulog naman or tinamaan yung aking cellphone. Tumba tuloy. Kagwang talaga. So, yan. Ito ay tanggalin natin yung tornilyo. Napakalinis. At wala pa itong gumawa mga kabutingting. So pagpagan ko lang. Ayan, bali napagpagan ko na mga kabutingting. At pasensya na kung hindi ko na pinakita yung pagpagpag. Madali lang naman pagpagan yan. So sunod lang natin gagawin ay gagamit tayo ng ipinagbabawal na technique. Pero pwede naman kahit bawal. So yan, tayo ay dito. Magbabalat. Dahil Camel ito, kailangan lang natin hanapin yung kulay white na wire. Tapos puputulin natin. So balatan muna natin ito. Ito ginagawa ko lang ito mga kabutingting pagka pre-wheel yung kanyang LC. Pag ikutin tapos walang alog.
meron akong nakita sa kanina or kagabi yata na nag-comment na ginaya niya raw ito pero umugong. Kaya baka siguro umugong dahil baka may problema yung bushing, maganit, hindi talaga iikot yung LC nun. Uugong lang talaga. Or pwede ring kahit ito ay flywheel, tapos yung kapasitor ay may problema, so uugong pa rin yun. Kung aandar man yun, mabagal. So, tanggalin ko lang dito yung kulay puti. Nasa pinakailalim. O yan. Tapos, puputulin lang natin ito. O yan. Tapos, balatan natin. Ayan. Tapos, dudugtungan natin ang wire yan. So, mayroon ako ditong nakahanda na pandugtong. Kahit anong kulay ng wire ay pwede. Ayan. Tapos, lagyan lang natin ng spaghetti. Sa halip na electrical tape ang gagamitin, spaghetti yung aking inilagay. Mas maganda ito dahil hindi siya kumakalas habang tumatagal. Kuha lang ako ng cable tie para ito ay ating talian. So yan, meron na tayong cable tie. So ito ay ating tatalian. Pero kung wala namang cable tie, pwede naman itong hindi talian. Pero mas maganda kung tatalian para hindi pangit tignan. So yan. Tapos, tingnan lang natin dito kung saan natin ikakabit yung wire. Pero kailangan natin itong baklasin mga kabutingting dahil yung kanyang mga cable tie na nakatali dito ay nagkaputol-putol na. So yan, bali kakalasin ko muna ito. At hindi ko napakita yung pagkalas. Ang pagkalas nito ay luluwagan mo lang yung tornilyo nito sa leeg. Tapos tanggalin mo yung tornilyo sa swing arm. Tapos ganon din itong 4 na tornilyo sa pinakamotor niya. So yan, bali stipot lang muna kayo at hindi ko na ipapakita. So yan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo. So pwede na natin itong iangat. Yan, nakikita nyo napakaganda ng shafting. So dahil maganda yung shafting niyan, sigurado okay na okay pa yung kanyang bushing. So tatalian lang natin ito. Ito lang yung purpose kung bakit ko to tinanggal. Siyempre dahil natanggal na rin natin ito, ito yung ating lalagyan ng langis yung foam nya. So gamit tayo ng 2 cable tie lang, pwede na. Talian lang natin. Ayan, pwede na yan. Putulin lang natin itong cable tie. Yan. Tapos pagpaga natin, limay na siya. Ano ba yung aking paintbrush, ang kagwang. Ito pala. Ito pag nag-brush kayo, dahan-dahan lang mga kabutingting, baka mamaya makapatid kayo. Hindi na to gagana, uugong lang. Yung iba gumagamit ng toothbrush. Hindi maganda yon pag toothbrush ang gamitin. Dapat mga ganito lang dahil malambot. Paintbrush dapat ang gagamitin. So lagyan lang natin ng langis yung kanyang foam. Mukhang konti na lang ito. Yan. Tapos kabit na natin. Assemble natin ulit. Yan. Tapos pagpaga natin ito. Ayan. Tapos maglalagay din tayo ng langis dito. Yan, napakaganda pa ng shafting nya. Yan o. So maglalagay lang tayo ng langis. Ayan. Tapos lagyan na rin natin ng langis ito. Mukhang wala na. Mukhang kunti na lang. Ayan. Tapos salpak natin. Ayan. Tapos pupukin lang natin dito. Kunti lang. Hindi naman malakas. Para ma-align lang yung kanyang shafting. Para malambot siyang ikutin. So balik ko lang yung tornilyo. At hindi ko na ipakita yung pagbalik ng tornilyo. Napakadali lang nito tornilyo. Mayroon naman din akong mga upload dyan na lahat pinakita ko dito kasi tatlo ito. Kaya hindi ko na ipakita lahat muna yung aking ginagawa. So stipot lang muna kayo dyan. Yan, bali na-symbol ko na. So sunod natin gagawin dahil camel ito, kalimitan sa camel pag mga bagong labas mga kabutingting, yung itong linya ng kulay pula ay nakakabit yan doon sa thermal fuse. So yung ating yung ating babalatan, nabubulol pang gagwang. So itong kulay pula, yan, balatan lang natin. Pero kung mali ako, pwede naman natin ililipat dito sa kulay black. Yan. Pero mas maganda kung tester na rin natin ito mga kabutingting. Yung kanyang kapasitor kung good pa ba ito. Naku, naputo lahat ang kagwang. Yan, ito ay 1.5 microfarad.
Ayan o, 1.5 microfarad. So, kuha tayo ng tester para makita nyo kung dapat bang palitan ng bago yung kapasitor or hindi. Kaso masilaw. Ayan, para kitang kita. Ayan, select natin sa capacitance. 1.5 yung nakalagay. Ayan. Tingnan natin kung ito ba ay good pa ba. Nagluluko na yata ang kapasitor na ito. Ayan o, 151. Ayan, ibig sabihin, napakababa na nito kasi nanofarad na yung nakalagay, hindi na UF. So, ibig sabihin, magpapalit din tayo ng kapasitor. Kuha tayo ng kapasitor. So, ayan, ito yung ating pamalit. Ito ay 1.5 microfarad rin. So, balatan lang natin ito. Ganon din ito. Ayan. Tapos, ito kahit magkabaliktaran ito, wala naman tong problema mga kabuting-ting, kahit magkabaliktaran. Ito nakita nyo ay dalawang pula na nakakabit sa kapasitor. Dito sa sa motor ay kulay pula at kulay black. Kaya walang problema yan kung magkabaliktad-baliktad. So ayan. So steady natin, tapos tatalian natin yung shafting para makita nyo na yan ay umiikot na. Yan, talian na lang muna natin para ayan, okay na yan. So saksak ko dito yung power cord, tapos naka number 1 naman yata. Ayan, naka number 1. Tapos ito i-tap natin dito sa kulay pula. So ayan, nakasaksak na dito. Tingnan nyo na lang ito kung ayan ay iikot na. Nako, bakit wala? Umiinit naman at may kuryente. Hindi kaya pindot tayo sa ibang pindutan. Parang walang kuryente ah. Dali mga kabuting-ting, bakit parang wala yata kuryente? Hindi ba nag-run out? Check down natin yung motor kung good pa ba, kagwang na. Nakaparehas na naman ito sa in-upload ko kagabi. Na pinaikot-ikot tayo. Yan, good naman yung motor oh. Meron tayong na-reading na 829 ohms. Ibig sabihin, good yung motor. Walang problema. Pero bakit walang kuryente? So yan. Try natin ito kung bakit good pa ba itong kanyang power cord. Lipat natin sa kabila. Nako, mukhang may problema power cord nito mga kabuting-ting ah. Dahil walang nag-buzzer kabila. Nako, may problema nga power cord nito. Patay ang naglason. Ay, hindi ah. Hindi gagana. Ay, oo, gagana dapat kahit nakaputol na ito. Andali ha. Okay ba yung power cord? Wala talaga. Ibig sabihin, check natin yung power cord. Nagkagawang na. Ayaw man lang. So check natin dito. So tanggalin ko muna yung mga tornilyo nito. 4 lang naman yan. Hindi ko na ipakita. Ayan, bali nabuksan ko na mga kabuting-ting. So check natin kung bakit walang kuryente. Good. Lipat natin sa kabila. O kahit diretso na lang tayo dito. Ayan, wala. Wala talaga. Ibig sabihin baka may problema yung nito, power cord niya. Pero napakaganda ng power cord. Sipiyat na puntain ng nibarukan eh. Tanggalin natin yung close in wire connector. Yan. Ayun, good naman yung kanyang good yung power cord niya. Pero bakit ayaw? Kabila. Ibig sabihin, baka itong aking idinugtong may problema pero parang imposible ah. Imposible yata na sira itong aking dinugtong. Tingnan natin. Imposible yata mga kabuting-ting. Itong aking dinugtong sira. Ayan, good naman. Lagay natin dito. Ayun, ang kagwang. Yung linya nitong mga kabuting-ting. Ito, first time ko naka-encounter ng ganito na ito ay sira. Ayan o. Kaso pala ay salita ang salita, hindi kita yung tester. Ayan o. Ayan o, ayaw. Ibig sabihin, may problema itong wire na ito. First time ko naka-encounter ng ganito. Ayan o, walang nakuhang continuity ang kagwang.
So mag-ano tayo nito? Bakit kaya wala? Imposible naman. Napakaganda pa naman ang wire na ito eh, bakit wala Ayan natin. Tanggalin natin ito mga kabuting-ting. Napakaganda ng wire nito. Bakit wala? Try natin ito dito. Sumablay na naman tayo mga kabuting-ting Parehas na naman ito doon sa in-upload ko kagabi Agoy. Ito, putol. Ang kagwang. Dali Ito ay hindi ko iba-bypass kung sakasakaling may fuse pa ito dahil hindi ko naman pinakailaman yun doon. Pero yung kanyang kapasitor may problema na dahil mababa na Nakatan natin ito. Hirap mag-trace ng sira Ayun, putol nga mga kabuting-ting. Ayun. Nako, ayan wala nang laman. Buwang na. Balatan pa natin. Hanggang sa makuha natin yung pinaka-wire niya dito sa yung good na wire. Ayun. Ayan. Check down natin. Kung magbabasher ba. Hindi nyo man makikita, may magbabasher naman yan. So ito yung yung nakalagay sa fuse ay sa common, ayan mayroon na. So good ang kagwang. So ibig sabihin baka maaaring good pa yung thermal fuse. Kung good pa ang thermal fuse, hindi ko na to i-rekta. So first time ko naka-encounter ng ganito, mukhang sumablay na naman yata sinting mga kabuting-ting Hirap Balatan pa natin ito. Yan, balatan natin ito. Ayan. Tapos kuhanin natin yung puti. Yan. Tapos balatan lang natin, ang hirap balatan natin. Nakuha tayong lungnos. Ayan. Ito yung lungnos gamitin natin. Maiksi kasi. First time ko na kaya ng ganitong wire na ito. Ay, napakaganda ng wire nito pagka ganitong klase. So yan, bali ito yung ating i-tester kung good pa ba ang fuse nito. Yung good pa ay hindi muna natin to namatay pa. Hindi muna natin to rekta. Ayan. Ilagay ko dito sa number 1. Kung number 1, yan ito yung ating ilagay natin dito. Ay wala na, sira na rin yung thermal fuse. Ayan mayroon yan dito. Wala nang power. Ayan. Ito kasi yung nakalagay sa common. So, ibig sabihin, wala na rin power. Ayan Ayan. So, ito ay i-rekta na lang talaga. So, ito ay ating ikabit ulit dito. Ayan. Tapos, lagyan lang natin ng spaghetti. Ayan. Tapos, cable tie ulit. So, ayan ang cable tie. Ayan na sir, mas nindot pa man sir kaysa electrical tape. Oo, spaghetti. Ang electrical tape mong sir sa kadugayan, bubuka. Kini siya, mas nindot ni siya. Atong tanang ibalatan mo, tangan mo cover. Ay, di na ingana na sir. Oo, di na. Agi panitan na ho, agkuan raman, ang panit raman, agatong mga sodwa man. So ayan. Ito, ibabalik lang natin dahil wala dito ang problema. So, may problema yung wire pero bumigay din yung thermal fuse mga kabuting-ting dahil wala na tayong na-reading. Ayan, ito ating ilagay lang dito sa close end wire connector. So ayaw pumasok. Nako, taguwang na. Hanap tayo ng close end wire connector. Palit po electrical tape. So ayan, bali wala akong makita ang close end wire connector. So ito ay lalagyan natin ng electrical tape. Siguro ipaglagay ng electrical tape, di ko na ipakita. So ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. So bago ko ito takpan ay paandarin muna natin ito mga kabuting-ting. Kung aandar na ba ito.
So may problema din yung thermal fuse at the same time yung wire na nakalagay sa power cord, yung pinaka common niya, ayun may problema din. So saksak ko dito yung power cord. Tapos pindot ko lang dito sa number 1. Tapos ito ay iano ko lang dito sa kulay pula. Yan, may ikot na kung nakikita nyo. Kaso hindi pala kita. Kaguwang na. Ayan o. Oh, ayan, may ikot na. So ibig sabihin, ay may problema din yung kapasitor nito mga kaputingting. Dahil nagpalit din tayo ng kapasitor. So ito ay ating lalagay dito. Pasok muna natin ito dito. Sa totoo lang mga kaputingting, mahirap talaga pagka walang tester. Maraming step na gagawin pagka wala kang tester, pero makakagawa naman kahit walang tester. Yun nga lang maraming step, maraming dapat gawin para mapaandar mo ang electric pan. So yan. So ito yung aking i-assemble lang, tapos yung paglagay ng electrical tape dito ay hindi ko na ipakita dito. So stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na rin ipapakita yung pag-assemble nito. So yan, bale hindi ko pa na-assemble mga kabutingting. Share ko lang pala sa inyo yung kunti kong kalaman. Pagka naubos yung lock dito, yan, pagka nagkaputol-putol na para hindi umikot-ikot yung screen, ang gagawin nyo ay bubutasan nyo ito, yan. At gumamit lang kayo ng ganitong tornilyo. Yan o. Yan, butasan natin. Kaya, purpose nito ay para hindi ikot-ikot yung screen. Ayan. Balit na butas lang. O, yan. Tapos dito rin sa kabila. Yan. Nako, matigas. Malit yung butas. Pero pwede na yan. Lakihan natin ng konti. Ayan. Tapos, pasok natin ito. Ayan. Ikutin lang natin. Ayan. Tapos, ito ay ating itutornilyo na dito. So ayan, bali na tornilyo na. So dalawa lang yung ating nalagay dahil dito basag kasi oh, kaya dalawa na lang. Pero okay na yan. Kahit pa paano hindi na iikot yung screen dyan. So try natin ilagay yung screen. Ayan, mayroon na siyang sabitan. Ganon din dito. So hindi na yan siya iikot pagka iikutin mo dahil mayroon ng mga stopper. At matibay pa yan kaysa doon sa plastic. So ito ay ating lagay na yung guard lock. So naipakita ko tuloy sa inyo yung pag-assemble. Ayan, gawin natin ito. So okay lang, pwede naman pass forward dito. Ayan, tapos takpan na natin, pero lilinisan ko muna dahil napakadumi. O yan, malinis na. So pwede na natin itong ilagay dito. Ayan, tapos tornilyo natin. Tapos lagay na natin dito. Ayan, tapos lagay natin sa stand. Okay na kayo, sir? Ayan. So, testing natin. Patayin muna natin. Ayan, saksak ko dito yung power cord. Ayan, kasi ayan, naka number 1 pala yan. Ayan o. Okay na. Yan, number 2. Para yatang ayaw umandar naman din yung number 2. Ayan, kagguwang na. Number 3. O, ganun din, ayaw din. Number 1 lang ang gumagana. Hindi kaya may mga problema na yung mga wire lahat mga kabutingting ang kagguwang. Number 1 lang o. O, number 2. Ayaw. Number 3. Ayaw din. Nako, ang kagguwang. So, ulitin ko yan. Siguro i-wirings ko yan hanggang doon sa pinaka mga kabutingting. Doon sa lahat ng mga dugtungan dahil ayaw umandar. Ay buhay. So stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko napakita yung pag-wirings nyan. So yan, bali na-wirings ko na ulit yan mga kabutingting. At ito yung wirings nya. Ayan, din yung binalatan ko kanina. Ngayon ay wala nang yan. Kung sabaga nakarekta na yan, hindi naka-bypass. Talaga namang pinahirapan. At mayroon din akong pagkakamali talaga dito sa electric pan na ito. Nagtiwala ako na okay na siya dahil nung tinisting ko, naka number 1 lang kasi yun. Hindi ko tinisting lahat sa 1, 2, 3. Doon sa pag-bypass ko kanina, nung nilagyan pa natin ng yung wire, yung shafting. Yun yung aking pagkakamali. Pero i-upload ko pa rin ito dahil sa mga nanonood sa akin, hindi naman kasi lahat perfecto tayo. Mayroon din tayong sablay katulad nito.
So ayan, bali okay na ito at nag-wirings tayo nito ulit dahil may problema na itong wire na itong kagwang na ito. At nagpalit din tayo ng kapasitor dahil sira na rin yung kapasitor. So ayan, pinutin natin. Yan lang kasi yung gumana kanina, yan number 1. Tapos ito naman yung number 2. So ito naman yung number 3. Ayan. Napakabilis na nito mga kabutingting. So isunod natin yung isang camel pa. So ayan, dito tayo sa isa mga kabutingting. So ito ating kalasin yung screen sa harap. Yan, tapos ikutin lang natin yung ilisi. Yan, malambot din katulad nung una. So mamaya ko na ito lilinisan. Alogin ko lang. Ayan, napakawalang alog. So balik ko lang tong screen. Yan, ganun pa rin yung aking proseso. Katulad kanina, kahit ako ay nagkamali doon. Yan, ganun pa rin. Ganito kasi yung aking diskarte o pamamaraan pagka naggawa ko ng ganito na malambot yung ilisi kung sa pagka-freewheel. Yun pa rin yung talaga yung aking ginagawa. Pero natututo din tayo doon sa upload ko na ito. So yan, bali linisan ko muna ito at dahil napakadumi oh. Ayan, bali napagpagan ko na mga kabutingting. Yan, dayo ay dito muna tayo mag-una. Hindi muna tayo didiretso mag-bypass. Dito muna tayo. Bali tanggalin muna natin yung 5 tornilyo. At hindi ko na ipakita yung pagtanggal ng 5 tornilyo. So yan, bali natanggal ko na. So gamit lang tayo ng tester bago tayo mag-bypass. Baka mamaya sablay na naman tayo. Haba na yung video natin. So gamit tayong tester. Kita ba yung tester natin? Yan, on lang natin ito. Select natin sa OL. Yan. So hindi pala kita. Ayan, kitang-kita. So tester lang natin. Yan, dito tayo mag-tester. Yan, pasok natin yung test probe dyan. Para siguradong walang supply. Yan, meron tayong nakukuhang continuity. So ibig sabihin, good pa yung ano nito. Yung kanyang thermal fuse. Dito, yan, meron din. Dito, meron din. Tester natin itong kanyang power cord. Power cord nitong kagwang na ito. Dali, kukunin natin yung power cord. Ayan. Balik natin dito. Kaso hindi kita. Ayan, kita-kita. So, tester natin itong power cord. Ito yung umandar kanina, pero bigla siyang huminto. Tapos wala siyang kahit ugong. Yan, mayroon. Kabila. Good. Dito, meron. Tapos, dito, yan, meron tayo nakuhang 2.3 over 4. Dahil nakakabit kasi itong kulay puti, patayin natin. Ayan. Yan, wala tayong nakuhang continuity dito sa isa. Dapat meron yan. Dapat magbabasher yan. Okay, lipat natin. Mayroon. Ayan, good pala yung power cord nito. Tapos lipat natin ito dito. Ayan, good yung power cord. Lumaki tayo mandar. Okay, patayin ko muna tong electric pan. Yan, saksak natin. Gumalaw to kanina nung pagpindot natin. Ayan, wala. Pero walang ugong. Pero bakit ganun? May power yung kanyang okay yung power cord. Tapos walang ugong. Bakit kaya? Dali ulitin natin. Parang ako'y nalilito din Para yatang parang humihina yung aking utak ngayong araw na ito Bakit hindi ko makuha to Ganda na. Andar na siya sir. Kaya mo rin. Ayan. Ano naman ito ha? Sir, sige na sir. Gusok mo po ko. Ayan sir. One pa na. Ayan. So ayan walang power. Walang power. Pero pag dito natin ilalagay yung isang tester, yan. Tapos tester natin dito, mayroon. Ay wala na. Bakit kanina mayroon? Loko yata ako nito Tingnan natin. Okay, may tester natin kanina, mayroon. Ngayon wala na. Pinagluloko yata ako nito Hindi kaya ito i-wire na naman. Mukhang pinagluloko yata ako mga kabutingting Pinahirapan ako na pinaglalaroan yata ako ng mga duwende ngayon So, try lang natin itong i-bypass. Kanina, nung pag-tester natin, mayroon tayong good yung kanyang thermal fuse. Pero ngayon, wala na. Hindi ba talaga? Baka may duda na naman ako sa wire nito. Pero may magbabaka sakali tayo nito para mabilis lang. Pagka kasi
Ayun, kita ko na ang kagwang ito. Sunog. Ayan o, sunog. So, buti na silip na inting. Kung hindi, bypass na naman sana. Ayan, sunog. Kaya pala ayan o, sunog na sunog. Ayan. So, ito yung aking iwa-wirings lang siguro mga kabuting-ting. Ang pag-wirings naman ito, napakadali lang. Putulin lang natin ito dito. Dahil lang, saan ba yung aking shed cutter? Para hindi na humaba yung video na ito. Madali lang pag-wirings nito. Ayan, puputulin mo yan dyan. Ito yung ano. So, tapos, ito hindi ko idudugtong ha. Dahil hindi ako mahilig sa dugtong dyan. Kaya iwa-wirings ko to doon dito sa pinaka-dugtungan niya talaga. Dito oh. Yan. Tapos, babalatan mo ito. Susunod mo lang sa kakulay ito doon. Doon sa tinuro ko. Balatan natin. So, ayan. Ayan o. May, yan, apat na, hindi ka malilito dyan. Apat na kulay. Tapos dito, mayroon din dyan apat na kulay. So, wirings ko lang. Siguro hindi ko na ipapakita yung wirings. Ang pinaka-problema lang nito, yung nasunog yung kanyang wire. So, stipot lang muna kayo dyan. Yan. Bali, update ko kayo dito sa pangalawa kong ginawa, mga kabuting-ting. So, ayan. Nakita nyo ay na-rewirings ko na. At ito naman yung wire niya. Ayan, yung sunog kanina. Kaya ayaw umandar or pa wala-wala. Pag itester mayroon, minsan mayroon, minsan wala. So ayan ay tinakpan, tatakpan lang natin. Ayan. Pero testing ko na ito mga kabuting-ting, okay na yan. Kung sa baga pinaka-problema nito yung wirings lang. Kung sa baga nag-rewirings lang tayo ulit. So ayan ay aking ilagay sa stand lang. So ayan, bali mandar na yung dalawa mga kabuting-ting. Ito, rewirings lang. Ito, pinahirapan ako dyan. So doon naman tayo sa isang stand pa na Panasonic. So dadalhin ko lang yan dito. So ayan, naibaba ko na. So ito yung tanggalin. Pero ito, hindi ko ito iikot yung kanyang ilise dahil pag mga ganitong brand mga kabuting-ting, yan, malambot naman siya. Oh. Ayan. Ganito kasing modelo or ganitong brand na electric fan ay sirain ang bushing nito. At ito ay wala itong power. Ayan, may alog. So, may problema bushing ito pag mga ganito. So, ito yung ating babaklasin lahat. Ito. So, hindi ko na siguro ipakita yung pagbaklas nito dahil marami naman akong upload nito. Na minsan nga, shout out lang ako pagka ganito dahil marami akong upload. So, stipot lang muna kayo dyan. Ayan. Nabaklas ko na. So, kung nakikita nyo ay ginawa na rin ito. Ayan, oh, ginawa na. Nagpalit ng capacitor. So, ito yung ating lilinisan. Yan. Tapos, tanggalin natin tong, nako, flat screw gamit. Tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Ayan. Tapos, yan, baklasin natin lahat. Yan, gamit tayo ng flat screw dito. Yan, para nako, iwan ko kung magawa ko ito mga kabuting-ting. Mayroon na palang umano nito. Akala ko hindi pa nakailaman. Pero try pa rin natin. Ayan, gamit tayo ng flat screw. Angat lang, anak ko, wala na to. Hindi na to magawa mga kabuting-ting. Lambot na. Oh. Ayan, naputol na. Alan, hindi ko na to gagawin pag mga ganito. Dapat talaga pag mga ganito. Ay, Sars Maria Jose. Ito, matigas-tigas pa pero ito wala na. Puputol na ito mga kabuting-ting. Kaya ito hindi ko na to papakailaman. Babakjab ako nito. Masisira lang record ko nito. So yan. Dali hindi ko na yan gagawin. So dalawa lang yung aking nagawa. Yung isa kasi nandun na sa loob. Kaya ito na lang yung pinaiwan ko dito. At ginamit ko kasi. Ito ay hindi na kaya yan. Dahil mababakjab lang ako. Kalimitan. Pagka ginawa na ay ayoko na gagawin. Dahil nahirapan ako pag mga ganito. Pero kung mayroon lang akong gamit nito na barina tapos maliit yung pinaka ano niya, yung pinaka ano ba tawag diyan? Ano ba tawag niyan ha? Barina tapos pinaka maliit yung pang barina niya. Yung hindi ko alam kung anong size noon, hindi ko kasi kabisado. So, yan, dali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabuting-ting.
kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po. Kung hindi lang sana ito pinakailaman gagawin ko pa ito. Kaso pinakailaman na kaya ayaw ko na.